Ito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. isinugod sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Nasa emergency room. Chinese national sugatan sa pamamaril ng kapwa Chinese sa isang kasino sa Binondo, Maynila. Mga pasahero ng MRT3 sa Cubao Station pinababa dahil sa nasunog na kawad ng kuryente. Sa MBC TV correspondents, 1 milyong pisong halaga ng marijuana winasak sa 6 na plantasyon sa Benguet at Kalinga. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala pasok sa main draw ng Nottingham Open. At sa Showbiz Spotted, Davao-Wenia Beauty Queen Katrina Ann Johnson kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2025. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas sa una sa ating mga balita. Isinugod sa ospital kaninang umaga si expelled Negros Oriental Representative Arnulfo Teves dahil sa matinding pamimilipit ng tiyan. Kwento ng kanyang abogado, hindi agad napagbigyan ang hiling ng dating opisyal dahil raw sa protocol, dahilan para lumala ang kondisyon nito. Una sa balitang yan si Wina Hesoro. Isinugod sa ospital kaninang umaga si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. matapos makaranas na matinding pananakit ng tiyan habang nakakulong sa Camp Bagong Diwa. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, dakong hating gabi pa lamang noong June 16 ay nagsimula ng makaranas si Teves ng matinding sakit ng tiyan. Agad naman umanong tinawag ang in-house nurse upang magbigay ng paunang lunas, ngunit ayon sa kampo hindi ito naging epektibo. Ayon kay Topacio, halos napaluhod na sa sakit si Teves at nakiusap sa mga tauhan ng BJMP na siya ay dalhin sa ospital ngunit hindi ito pinayagan agad dahil sa mga protokol. Dagdag pa ng abogado, bandang alas 7 pa lamang kaninang umaga nang siya ay makarating sa kulungan at doon pa lamang dinala si Teves sa ospital. Sa mga oras na iyon, mas lalo umanong lumala ang kondisyon ng dating kongresista. Sa kasalukuyan ay sumasailalim na siya sa gamutan sa emergency room at bagaman nabigyan na ng painkillers, ay nakararanas pa rin si Teves ng pananakit ng tiyan. Isinasaayos na rin ang mga karagdagang pagsusuri upang matukoy ang pinagmula ng karamdaman. Samantala, kinumpirma naman ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na si Teves ay sinugod sa pampublikong ospital bandang alas 6 kaninang umaga. Ayon sa BJMP, unang nakaramdam si Teves ng mga sintomas ng pananakit ng tiyan bandang alas 7 ng gabi noong June 16. Ayon sa kanila, nabigyan ito ng angkop na gamot at paggamot ng jail nurse, ngunit lumala ang kanyang kondisyon kinabukasan. Dahil dito, inirekomenda ng BJMP roving physician sa warden ng BJMP Annex 2 na agad dalhin si Teves sa pinakamalapit na pampublikong ospital alinsunod sa standard operating procedures. Alas 9 kaninang umaga, kinumpirma ng BJMP na si Teves ay nasa emergency room ward at patuloy na tumatanggap ng medical na atensyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, ipinatapon na ng Immigration Bureau at Presidential Anti-Organized Crime Commission na pabalik ng China ang 100 Chinese nationals na pinaniniwala ang dawit sa Pogo scams. Ang mga detalye tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miski 100 na Chinese national na sangkot umano sa mga Pogo scam hub ang ipinadeport na ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration, kasama ang Embahada ng China dito sa Pilipinas. Sakay ng flight PR-336 umalis yung mga deportee sa Terminal 1 nitong Ninoy Aquino International Airport kaninang alas 10:40 ng umaga patungo naman sa Shanghai. Ayon sa PAOK, inaresto ang mga Chinese nationals sa kabilang mga operasyon
laban sa mga scam hub na sangkot umano sa illegal offshore gaming at fraud activities. Magkakaiwalay silang dinampot sa Lapu-Lapu City, Cebu, Silang, Cavite, Parañaque City at Pasay City na bahagi raw ng pinalakas na kampanya ng gobyerno upang wakasan na ang illegal na online gaming at scamming operation sa Pilipinas. Salig daw yan sa utos na total ban ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Offshore Gaming Operations at paglansad naman sa mga organized criminal network. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, nagpapagaling ngayon ang isang Chinese national matapos barilin ng sarili nitong kababayan sa isang kasino sa Binondo, lungsod ng Maynila. Ayon sa mga saksi, sinampal pa ng biktima ang suspect bago mangyari ang krimen. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Sugatan ng isang Chinese national matapos mabaril ng kapwa Chinese na kanyang nakaaway sa loob ng kasino kanina madaling araw sa Binondo, Maynila. Kinilala ng Manila Police District ang biktima na si Gihai Pan, 56 anyos at residente ng Sevilla Street, Caloocan City. Sa investigasyon ng Manila Police District Station 11, nangyari ang insidente sa loob ng Prime Lock Casino sa Sabino Padilla Street, kanto ng Ongpin sa Binondo. Kwento ng mga gwardiya ng establishmento, dumating ang biktima sa kasino kung saan nilapitan nito ang suspect na si Elias Mr. Lee. Saka sinampal, bumunot ng baril ang suspect at nauwi sa pamumuno ang dalawa hanggang sa mabaril sa tiyan ang biktima. Kasalukuyang ginagamot sa Metropolitan Hospital ang biktima habang pinaghanap na ng mga otoridad ang nakatakas na suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabilis naman na pinababa ang mga pasahero ng Metro Rail Transit or MRT3 matapos magliyab ang kawad ng kuryente sa pagitan ng southbound lanes ng Cubao at Santolan stations kaninang alas 7:30 ng umaga. Agad namang naibalik sa normal ang operasyon ng railway matapos ang higit 30 minuto. Tinutukan niya ni Val Gonzales. Mahigit kalating oras na tumigil ang operasyon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa gitna ng rush hour kaninang dakong alas 7:30 ng umaga. Ito ay dahil sa pagkasunog sa wirings o kawad ng kuryente sa catenary system ng tren. Sa official statement na inilabas ng pamunuan ng MRT3, ang nasunog na kawad ay nasa pagitan ng Cubao at Santolan stations. Dahil dito, sabi ng MRT3, agad nilang inatasan ang lahat ng tren na nasa riles na huminto sa pinakamalapit na istasyon. Kasunod ng insidente ay ang haba ng mga pila ng mga na-stranded na pasahero sa bawat train station, lalo na sa unang istasyon sa North Avenue. Dahil sa 37 minuto ang itinagal ng idinulot na aberya, marami sa mga pasahero ang walang nagawa kundi ang bumaba at sumakay na lamang ng mga habal-habal na nakaabang sa ibaba ng mga train station. Paliwanag ng MRT3 management, agad namang nakapagresponde ang kanilang maintenance team upang magsagawa ng assessment at intervention, kasabay ng paghingi ng paumanhin sa mga commuters na naapektuhan. Iginiit ng MRT3 management na una sa kanilang prioridad ang kaligtasan ng mga pasahero at patuloy nila silang magsasagawa ng mga hakbang upang maiwasan na mangyaring muli ang ganitong insidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumiklab naman ang sunog sa isang residential area sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. 5:32 ng umaga, inakyat sa unang alarma ang sunog na mabilis na inakyat naman sa ikalawang alarma. Sa report ni RH29 Boy Gonzales, nagsigawan ang mga residente nang mapansin ang sunog kaya't agad na nakapag-impake ang iba. Hindi naman lumaki ang sunog at kaagad na apula bago mag-alas 6:30. Samantalang isang sunog din ang sumiklab sa isang residential area sa Barangay Bambang sa Taguig City. 8:08 ng umaga nang sumiklab ang apoy at mabilis na itinaas sa second alarm. Pasado alas 10 nang idiniklarang fire out ang sunog.
Positibo naman si Senate President Cheese Escudero na makakalusot sa opisina ng Pangulo ang panukalang iurong ang barangay at sangguniang kabataan election sa susunod na taon. Ayon pa kay Escudero, hindi ito maituturing na unconstitutional dahil ibaan niya ang nilalaman ng panukala kumpara noon. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kumpiyansa si Senate President Francis Cheese Escudero na lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa taong 2026. Sabi ni Escudero, isa ito sa tinalakay at napagkasunduan sa pinakauling pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang na ihabol na na-ratify sa Senado at Kamara de Representantes bago nagsara ang sesyon ng 19th Congress ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at SK election na dapat ay gagawin sa December 2025 tungo sa November 2026. Tiwala din si Escudero na hindi ito may dideklarang unconstitutional ng Korte Suprema gaya ng naunang inaprubahan nila noong 2022 na para lamang sa postponement ng barangay at SK election. Dahil ang bagong panukalang batas ay hindi lamang ipinagpapaliban ng barangay at SK election, kundi itinakda din nito ang bagong termino ng mga barangay at SK officials. Mula sa kasalukuyang 3 taon na termino ng mga barangay officials ay gagawin na itong 4 na taon at maaring manatili ng hanggang sa 3 magkakasunod na termino, habang 1 termino lamang sa mga sangguniang kabataan officials. Itong pinasa naming panukalang batas sa pananaw namin ay compliant dahil naiiba to dun sa una, dahil maliban sa pagpapaliban, sinet na yung term ng barangay and SK officials sa 4 na taon. So yun yung pagkakaiba. So marahil, kung may pagkakaiba, hindi maging pareho ang desisyon ng Korte kaugnay ng pagiging partially unconstitutional ng unang batas. Naunang nanawagan si Senador Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms na lagdan na ng Pangulo ang postponement ng barangay at SK election para makapag-concentrate ng Commission on Election o COMELEC sa paghahanda sa election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa buwan ng Oktubre 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si J. Ruiz bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na lumabas ang appointment papers ni Ruiz nitong Lunes. Magugunitang na-bypass ng Commission on Appointment ang ad interim appointment ni Ruiz matapos ang sine die adjournment noong June 13. Unang itinakda ng CA ang deliberation ng appointment ni Ruiz noong June 3, ngunit dinifer ito dahil sa kakulangan ng oras. Sa mundo naman ng tennis, pasok na sa main draw ng Nottingham Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Nakuha ni Ayala ang spot matapos talunin ang pambato ng Romania sa qualifying round. Narito ang report ni Millie Borja. Nakuha ni Filipina tennis star Alex Ayala ang pwesto sa main draw ng Nottingham Open matapos ang isang mahirap na 3 set na panalo laban kay Anca Todoni ng Romania sa qualifying round noong linggo. Sa kabila ng 12 aces na ipinukol ni Todoni, nagawa pa ring maipanalo ni Ayala ang laban at masiguro ang slot sa grass court tournament sa England. Magugunitang naganap ang labanan sa pagitan ni Ayala at Todoni matapos maungusan ng Pilipinas si Vergara Gracheva sa isa pang mahabang laban noong Sabado. Ngayong araw ng Martes, ang world number 77 na si Ayala ay sasagupain ng world number 31 na si Magda Linette ng Poland. Ang 30 taong gulang na si Linette ay ang 6 seed sa main draw at may 15-14 winless record ngayong 2025. Isang match pa lang ang naitala ni Linette sa grass court bago ang Nottingham, kung saan tinalo siya ni Bernarda Pera ng Americas sa Libema Open. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan.
Panukalang 2026 national budget dapat tumugon sa external shocks dulot ng girian sa Middle East. Para sa MBC TV Global, US President Donald Trump nanawagan sa mga residente ng Tehran na mag-evacuate sa gitna ng Israel-Iran conflict. At sa Showbiz Spotted, Davaoeña beauty queen Katrina Ann Johnson kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2025. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinatututukan naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Commission on Higher Education o CHED ang epektibong implementasyon ng Alternative Education Program para sa mga kababayan nating hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa ilalim nito, posibleng magkamit ng college degree ang isang manggagawa basta't makakapasa ito sa mga pamantayang nilikha ng kagawaran. Narito ang report ni Let Narciso. Formal nang inilunsad ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ng Commission on Higher Education. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad na ginanap sa Malacanang kanina. Layo ng programa na bigyan ng alternatibong paraan para makapagtapos ang mga Pilipinong working professional na wala pang tertiary degree. Sa ilalim ng programa, pwedeng makakuha ng katumbas na credits ang mga aplikante na mahigit 5 taong work experience at pasado sa Comprehensive Competency Assessment. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng college degree ang isang individual kahit hindi dumaan sa tradisyonal na pag-aaral. Susukatin dito ang KSAVs o Knowledge, Skills, Attitudes and Values na nakuha sa non-formal learning, informal training at relevant work experience. Sa kanyang talumpati, inatasan ni Pangulong Marcos ang CHED na tiyakin ang epektibong implementasyon ng batas. Malaking bagay anya ito para sa mga Pilipino na hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil kinailangang magtrabaho para sa pamilya. Marami tayong mga kababayan na hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil kinailangan nilang magtrabaho para sa pamilya, para magpaaral ng kanilang mga kapatid, para tumayong padre o madre de pamilya. Ngunit hindi nawala ang kanilang talino, ang kanilang diskarte, determinasyon. Kaya naman, sa ilalim ng ITIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabagal na kumikilos pahilagang kanluran ang binabantayan nating low pressure area na huling namataan malapit sa Calapan Oriental, Mindoro. Magdadala ito ng makulimlim at maulang panahon sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din sa Kabikulan. Asahan naman ng maaliwalas at mainit na panahon sa Hilagang Luzon, buong Visayas at Mindanao, epekto ng easterlies mula sa Karagatang Pasipiko. Pero ito rin ang magpapaulan sa Eastern Luzon, partikular sa Isabela, Quirino at Aurora provinces, kaya magbaon pa rin po ng payong. Sa ating satellite image, bagamat may intertropical convergence zone sa mapa, malayo ito sa lupa at hindi nakakaapekto sa bansa. Ayon naman sa Pag-asa, posibleng agad malusaw ang LPA sa mga susunod na oras. Samantala, pakikinabangan ng pambansang pulisya ang AI cameras ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para gawing realidad ang 5-minute emergency response sa Metro Manila. Posible rin umanong mag-deploy ng pulis sa loob ng MMDA Command Center para sa interoperability ng dalawang ahensya. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Nagsanib puwersa na ang pambansang pulisya at ang Metropolitan Manila Development Authority
para sa mas epektibong 5-minute response sa Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, gagamitin na ng hanay ang Artificial Intelligence o AI cameras ng MMDA para mapabilis ang pagresponde sa mga emergency situation. Paliwanag ni Torre, bukod sa direktang tawag ng publiko sa 911, tatanggap na rin sila ng alerto mula sa MMDA sakaling may mahagip pa mga ito na krimen sa mga pampublikong lugar. Pero kung MMDA makikita niyan at nakikita ito sa mga facilities like CCTV cameras sa MMDA, hindi na ganun tumawag na yung kasi maglalagyan na kami dito ng pulis na may radyo na nakakonect diretso sa ating command center. Kabilang sa pinag-aaralan ay ang paglalagay ng PNP personnel sa MMDA Command Center sa Pasig City na siya namang magbabato ng kaganapan sa PNP Command Center sa Campo Crame. Sa pagbisita ng top cop sa headquarters ng MMDA, ipinapalas ng pulisya kung paano mas mabibilis ang radyuhan ng pulisya kung may nakatutok ding AI camera. Pwede ba sa malulukan sa harap ng barangay? Yan lang sa kanila tayo Ginawa ni Torre at ng MMDA ang demo, makaraang sibakin ng 8 sa mga chiefs of police sa Metro Manila dahil sa manay pagpalyang ipatupad ang 5-minute response. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagkibit balikat naman ni Senator Bato de la Rosa ang mga natanggap na batikos matapos umano nitong magpabiktima sa deepfake AI video ng mga estudyanteng tumututol sa impeachment ng Vice Presidente. Git ng senador, wala naman daw mali sa sinasabi ng estudyante sa video. Narito ang report ni Kyle Bulias. Inulan ng batikos mula sa netizen si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nitong i-share sa kanyang social media account ang isang AI-generated na video. Nang punahin si de la Rosa, sinabi nitong wala siyang pakialam kung ang naturang video ay gawa ng artificial intelligence. Paliwanag ng senador, kahit na gawa-gawa lamang ang video, ang sinasangayunan anya ni de la Rosa ay ang mensahe nito. Makikita sa naturang video ang mistulang panayam sa dalawang estudyante kung saan ipinapaliwanag nila kung bakit sila tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mariin namang kinundina ng Malacanang ang ginawang pag-share ng AI-generated content ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi dapat nagsisimula sa mga matataas na government official ang pagkalat ng fake news sa iba't ibang social media platform dahil masisira ang tiwala ng mga Pilipino. Ito rin ang pananaw ng co-founder ng Scamwatch Philippines na si Art Samaniego Jr. Sa panayam ng Deezer H News, sinabi nitong isang public official si De La Rosa, kaya dapat muna mag-isip ng mabuti bago siya mag-share ng content online. Kasabay nito, dapat din anyang maging accountable ang pamunuan ng Facebook na Meta na isa sa pinakamalaking social media platform sa Pilipinas. May responsibilidad anyang Meta sa pagsusuri ng mga content sa kanilang platform na nagagamit aniya sa panloloko at pagpapakalat ng fake news. Wala, ang tagal na hindi pinapansin yan. So ngayon, pinapansin na ngayon. Pero isa lang talaga, halimbawa, pinagmumula ng mga scam, pinagmumula ng mga fake videos na to. At ang social media. At Facebook ang pinakamalaking social media sa Pilipinas. Kaya dapat maging accountable. Panahon na para maging accountable ang Facebook. Nagpaalala naman si Samaniego sa publiko na kung hindi sigurado kung AI ba ang napapanood online, dapat mo nang suriin kung sino ang source nito upang hindi mabiktima ng disinformation. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinimok ni US President Donald Trump ang mga residente ng Tehran na agad lumikas dahil sa inaasahang mas malala pang mga pag-atake ng Israel. Habang na-recover naman ng mga otoridad ang black box ng Air India Boeing 787-8 Dreamliner plane na nag-crash nitong Huwebes. Ang mga balitang mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, nanawagan na si United States President Donald Trump na magsagawa na ng evacuation ang mga residente ng Tehran dahil sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. At sa pagdalo naman ito sa ginanap na G7 Summit sa Canada, tumanggi naman itong lumagda sa kasunduang nananawagan ng de-escalation sa tensyon sa pagitan ng dalawang nasabing bansa. Ayon sa ulat, nakasaad sa naturang agreement ang panawagan para sa katatagan ng pamilya ng enerhiya, muling pagtitiyak na hindi dapat magkaroon ng sandataang nuklear ang Iran
at pahayag na may karapatang ipagtanggol ng Israel ang sarili nito. Habang nakuha na naman ang pag-antala sa isang live broadcast ng isang Iranian state media nang tama nito ng sunod-sunod na airstrikes mula sa Israel. Samantala, balita naman mula sa India, na-recover na ng mga otoridad ang cockpit voice recorder ng eroplanong bumagsak noong Huwebes dahil kinasawi naman na higit 270 katao. Ito ay karaniwang tinatawag na black box, isang electronic data recorder na nakakapag-record ng mga audio mula sa cockpit o silid ng mga piloto na maaring magamit ng mga otoridad sa investigasyon ukol sa naging sanhi ng naturang plane crash. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng investigasyon na ayon sa ilang ulat ay tumulong na rin ng ilang foreign aircraft investigators gaya ng US National Transportation Safety at Federal Aviation Administration o FAA. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kinoronahan na kahapon ang Davawenya beauty na si Katrina Ann Johnson bilang bagong Binibining Pilipinas International 2025. Dahil dito siya na ang magiging kinatawan ng bansa para sa Miss International Competition sa susunod na taon. Ang mga detalye panoorin sa Showbiz Report ni Rovic Manuel. And our Binibining Pilipinas International 2025 is none other than Binibini number 25! Kinoronahan na bilang bagong Binibining Pilipinas International 2025 si Katrina Ann Johnson na tubong Davao Province sa katatapos lang na Grand Coronation Night. Dito tinalo ni Katrina ang 35 mga kandidata mula pa sa iba't ibang panig ng bansa sa Finals Night na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Sa Q&A portion, ipinakita ng Davawenya Beauty Queen ang kaniyang beauty and brains sa tanong dito tungkol sa paglaganap ng fake news. Well, I think social media and the internet is such a blessing to all of us because it allows us to create a community online with people from all around the world. But yes, fake news is a rampant issue nowadays. And to be honest with you, I think the best way that we can combat that is to make sure that we're educating people on how to discern information. We need to be aware, we need to regulate, and make our online communities a safe space for everyone. Thank you. Bukod sa corona, naiuwi rin ni Katrina ang Best in Evening Gown at siya na rin ang magiging kinatawa ng Pilipinas sa Miss International Competition sa susunod na taon. Habang ang nagpasa naman ng corona na si Binibining Pilipinas International 2024, Mirna Esguerra naman ang mauunang lalaban para sa Miss International 2025 sa darating na Nobyembre ngayong taon na gaganapin sa Japan. Samantala, si Annabel May McDonald ng Iligan City ang nanalo bilang Binibining Pilipinas Globe 2025 na siyang papalit sa trono ni Jasmine Bungay na itinanghal na second runner-up sa Miss Globe 2024. First runner-up naman si Dalia Vardecatab ang Bet ng Las Piñas habang si Kathleen Enid Espenido ng Siargao ang second runner-up. Bukod dito, nakuha rin ni Catab ang Best in Swimsuit at si Blessy Villablanca naman mula Antique ang nagwagi ng Best in National Costume. Sa Grand Coronation Night, nag-perform din ang P-Pop Kings na SB19. Ito na ang ika-61 taon ng naturang national pageant at matatanda ang ilang Binibining Pilipinas Queens na rin ang nakapag-uwi ng titulo at korona sa bansa tulad ni Catriona Gray as Miss Universe 2018, Pia Wurtzbach ang Miss Universe 2015 at Kylie Versosa bilang Miss International 2016. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Angelica Cosme ang ating showbiz angel, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, 3 sugatan sa pagbaliktad ng isang tricycle sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Armand Duplantis muling binasag ang sariling world record sa pole vault sa Stockholm Diamond League. At sa Hoy, bawal yan, operasyon kontra illegal parking inilunsad ng MMDA. Karampatang parusa, alamin. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, winasak ng mga otoridad ang 1 million pesos na halaga ng nasabat na marijuana sa 6 na plantasyon sa Benguet at Kalinga. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Cordillera, 1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang nadiskubre na mga otoridad sa 6 na plantasyon sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Sa bayan ng Kibungan, Benguet, 4 na plantasyon ang natuklasan sa Barangay Badeo sa Takadang at nakuha rito ang 1,150 fully grown marijuana plants at 3,000 marijuana seedlings na lahat ay nagkakalaga na 350,000 pesos. Samantala, isa pang plantasyon ang nadiskubre sa Sitio Bulisay, Barangay Kayapa, Bacon, kung saan sinunog ang 250 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 50,000 pesos. Sa lalawigan ng Kalinga na diskubre ang isang plantasyon sa Barangay Lukong Tinglain at sinunog ang 3,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 600,000 pesos. Ang nasabing operasyon ay naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng Cordillera PNP at PDEA. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog lahat ng mga kontrabando. Patuloy naman ang investigasyon ng mga operatiba upang matukoy ang iba pang mga taniman sa mga karatig na puok. Gayun din ang mga nasa likod ng iligal na gawain. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng 3 katao matapos magpagulong-gulong sa lansangan ng sinasa kanilang tricycle sa Sison, Pangasinan. Sa ulat ni Sison OIC Chief of Police Major Jerver Crilorta, tinatahak ng tricycle na minamanayo ni Arman Palubos, 23 anyos, sakay sila Ruby de los Santos, 20 anyos, at isang minor de edad na batang babae, kapwa mga residente ng Barangay Agat Sison, nang biglang maglak ang harapang gulong ng motorsiklo dahilan upang magpagulong-gulong ang kanilang tricycle sa at swerteng hindi nakadamay ng iba pang sasakyan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na agad ay naitakbo ng LGU ambulance sa Pusurubio Community Hospital na patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang Philippine Serpent Eagle na isang uri ng agila na itinuturing na endanger o nanganganib na maubos ang nasagip at natagpuan sa likurang bahagi ng isang simbahan sa bayan ng Morong Bataan. Ayon dito kay Pastor Eric Chino Rodriguez Pineda, kanyang napansin ang nangihinang agila habang siya ay nasa likod ng simbahan. Sinubukan niya itong bugawin ngunit hindi ito lumipad dahil sa pangambang masaktan ito ng mga aso o pusa na gumagala sa likod ng simbahan. Agad niya itong kinuha at pansamantalang inalagaan para sa maging ligtas ito. Napansin niya na stress na ang agila kaya agad niya itong itinon over sa tanggapan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office, PGNRO, sa The Bunker sa pangunguna ni PGNRO Rafael De Leon. Ayon sa tanggapan, sasailalim muna sa pagsusuri ang agila at kapag ito ganap ng malakas, agad nila itong ibabalik sa natural nitong tirahan sa kabundukan. Para sa MBC TV Network News, Danny Kubilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa proseso ngayon ang pagbibigay solusyon ng pamunuan ng DepEd sa lalawigan ng Northern Samar sa pagkakasali sa buong lalawigan sa survey na ginawa ng FLIMS, Functional Literacy Education and Mass Media Survey, bilang Functionally Illiteracy o Functionally Illiterate. Nang ibig sabihin, nakakasulat at nakakabasa ang mga estudyante ngunit hindi nakakaunawa o nakakaintindi. Ayon kay Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio Alhibe, isa sa kanilang hakbang na ginagawa ngayon ang pagkakaroon ng training ng mga teachers na ma-counter ang lumabas sa survey sa poor performance sa mga estudyante. Binigyan din ng opisyal ng pagiging functional illiterate ay hindi lamang concern ng DepEd kung saan batay naman sa statistics, nasa 10 taon hanggang 64 taong gulang ang mga na-identify. Nilinaw nito na labas na sa kanilang kinikater na edad, ang 64 at hanggang 18 taong gulang lamang na estudyante ang sakop na edad na tinuturuan ng DepEd. Sinabi ng opisyal na hanggang ngayon, walang malinaw na basihan ang paglabas ng statistics sapagkat walang ginagawang koordinasyon sa pamunuan ng DepEd at posibleng isa itong purely random survey. Ngunit gayunpaman, may mga intervention na ginagawang pamunuan ng DepEd na ma-address ang nasabing isyo.
Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nakiisa si Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office o DCPO, sa pagdiriwang ng Eid al-Adha 2025 Festival, Exhibit of Culture and Services na inorganisa ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Davao Region mula Hunyo 16 hanggang 18 sa Annex Event Center ng SM City Davao bilang bahagi ng advokasya ng Philippine National Police o PNP sa pagbibigay ng abot-kayang serbisyo publiko. Nagtayo ang DCPO ng Police Clearance and Assistant Desk upang tumugon sa pangangailangan at katanungan ng publiko sa 3 araw na aktibidad. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Police Colonel Marantan ang buong suporta sa nasabing inisyatibo. Binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, paggalang sa tradisyon at pagpapatibay ng kapayapaan. Pinuri rin niya ang NCMF sa pagbibigay ng plataforma kung saan nagtatagpo ang serbisyo publiko at pagpapahalaga sa kultura. Ayon kay Marantan, ang presensya ng kapulisan sa mga ganitong okasyon ay hindi lamang para sa seguridad, kundi para rin ipakita ang malasakit, pakikiisa at pagtitiwala sa komunidad. Ang pagdiriwang ay patunay ng bisa ng kooperasyon sa pagitan ng mga sektor upang maisulong ang kapayapaan, pag-unawa at kagandahan ng kulturang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang isinasagawang operasyon ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa ilang kalsada ng Metro Manila laban sa illegal parking, kung saan bukod sa natiketan ay nato pa ang ibang mga sasakyan. Paano nga ba masasabi ng isang sasakyan ay illegally parked, at para sa mga mahuhuli, ano ang maaring kaharapin nito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Isang illegal parking sa mga karaniwang problema sa mga kalsada, kung saan ang mga hindi tamang nakaparke na sasakyan ay nakapagdudulot minsan ng abala, hindi lamang sa mga kapwa may sasakyan, kung hindi pati na rin sa mga pedestrian. Kaya sa mga ikinasang operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, maraming sasakyan ang nasampulan dahil sa paglabag sa illegal parking. Masasabi kasing illegal na nakapark ang sasakyan kung ito ay nakahinto sa mga lugar na may nakalagay na no parking sign at mga pribadong kalsada na may ipinatutupad na parking rules. Kabilang din dito ang pagpark sa driveway, mga sidewalk, residential areas, sa loob ng intersection at pagpark sa mga pedestrian crossings. Kabilang ang mga footbridge at ilan pang mga major national roads. Bawal din ang pagpark ng at least 4 meters na malapit sa fire hydrant o fire station entrance. Ang mga lalabag dito ay maaaring humarap sa multa o impoundment ng sasakyan. Para sa attended illegal parking, pagmumultahin ng driver ng 1,000 piso para sa lahat ng offense. Para naman sa mga sasakyang illegal na nakapark kung saan wala roon ang driver o unattended illegal parking, ay maaaring maharap sa 2,000 multa para sa lahat ng offense, kasama ang pag-impound sa naturang sasakyan. Samantala, ang mga isinasagawang paglilinis ng kalsada ng MMDA ay bahagi ng kanilang paghahanda sa pinaplanong rehabilitasyon ng EDSA ngayong taon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng pole vault, muling nakapagtala ang Swedish pole vaulter na si Armand Duplantis ng panibagong world record. Matapos talunin ang taas na 6.28 meters, gumawa ng kasaysayan ang Olympic gold medalist sa ginanap na Diamond League event sa Stockholm noong linggo. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Muling isinulat ni Swedish pole vaulter Armand Duplantis ang kanyang pangalan sa kasaysayan matapos mag-set ng panibagong world record na 6.28 meters sa Diamond League event sa Stockholm noong linggo. Ito na ang 12 beses na nabasag ni Duplantis ang naturang record. Nalampasan ni Duplantis ang dating record na 6.28 meters na kanyang naitala noong Pebrero. Bago ang kompetisyon, nangako si Duplantis na susubukan niyang basagin muli ang world record at hindi niya binigo ang mga manonood sa stadium ng 1912 Olympics. Matapos ang makasaysayang talon, mabilis siyang tumakbo mula sa landing mat, tinanggal ang kanyang singlet at nagdiwang kasama ang kanyang pamilya at kasintahan.
Hindi naman nakaabot sa record ang Australian na si Curtis Marshall na nagtala lamang ng 5.90 meters at nabigot sa ikatlong attempt sa 6 meters. Samantala, ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena ay nagtapos sa ikapitong pwesto matapos talunin ng 5.70 meters. At siya ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At bago po tayo magpaalam, isa munang mainit at maligayang pagbati sa ating birthday boy. Ayan, si Dustin Hoffman Bayog. Happy birthday, Dustin, ng DZRH News Television. Isa po sa ating mga kasamahan dito, production team po ng ating programang MBC Network News. Ayan, happy birthday, Dustin. At siya ay naka-work from home ngayon, no? Tinakasan tayo. Joke lang, Dustin. Enjoy your birthday, Dustin. Happy birthday. At yan ang mga nakalap nating balita ngayong araw ng Martes. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.